Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay dahil pa rin sa dalawang weather systems, ang shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin na northeast monsoon, yung malamig na hangin at yung mainit na easterlies naman. So pag nagbabangga nitong dalawang hangin ito, nagkakaroon tayo ng makakapal na ulap na siya nagdadala ng mga pag-ulan. Yan po yung tinatawag natin na shear line. Habang dito naman sa may western section of Northern Luzon, asahan pa rin yung epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. Pinakamaapektuhan po ng shear line itong bahagi ng Cagayan, Isabela, hanggang dito po sa may Apayao and Kalinga, asahan yung mga minsan malalakas na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may Quirino and Nueva Vizcaya, mga light to moderate rains. Habang asahan naman yung mga mahihinang pag-ulan lamang overnight, dito sa may Ilocos region, sa may Abra and Benguet as well as Batanes, pero minsan lumalakas din, lalo na doon sa mga kabundukan. Dito naman sa bandang Palawan, asahan pa rin yung epekto ng trough o yung extension nitong si Bagyong dating Verbena na ngayon po ay may international name na Koto. Nasa severe tropical storm category at heading po ito dito sa may central portion of Vietnam. Asahan pa rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa lalawigan ng Palawan at maging dito rin sa may Occidental Mindoro. The rest of our country, itong central and southern portions of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, down to Mindanao, asahan pa rin ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Overnight po yan at sasamahan lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataan na panibagong low pressure area or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero base sa ating latest tropical cyclone potential forecast, sa loob ng 6 na araw, may possibility na may mabubuo po dito sa may far east of Mindanao na isang low pressure area, possibly over this weekend. And early next week, maring kikilos ito palapit ng ating kalupaan at pagsapit ng Wednesday or Thursday, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto na sa may eastern portions ng Bicol region, dito rin sa may eastern Visayas and Caraga region. Base sa ating latest forecast, meron itong medium chance na maging isang bagyo na o nasa tropical depression category po pagpasok niya ng ating area of responsibility. Laging magantabay sa ating mga updates, possible pa mabago yung senaryo natin for this possible weather disturbance at yung ating mga nakikita sa ating websites or sa ating mga Facebook pages. Usually, meron tayong makikita ng mga parang fake news po, no? Na nagsasabi na merong Super Typhoon Wilma. Wala po itong katotohanan po sa ngayon. So, lagi magantabay lamang sa updates ng DOST-Pag-asa. At para naman sa lagay ng ating panahon bukas, November 29, araw po ng Sabado, asahan pa rin yung epekto ng shear line dito po sa may Cagayan, Isabela and Apayao. Minsan malalakas pa rin po yung mga pag-ulan. Posible pa rin umabot sa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan in a 24-hour period. Mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga kailugan at pagguho ng lupa. Asahan naman dito sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley and Cordillera region, maging dito rin po sa may Ilocos region, medyo makulimlim pa rin ang panahon at sasamahan pa rin ng mahihina hanggang katamtamang ulan dulot ng northeast monsoon. Dito sa Central Luzon and Southern Luzon, kabilang ng Metro Manila, asahan pa rin yung bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan. Madalas yung kaulapan dito sa may western section, sa may facing the West Philippine Sea ng mga provinces, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, asahan yung minsang makulimlim na panahon at mga pag-ulan na bago magtanghali, habang mas madalas naman yung mga localized thunderstorms over the rest of Luzon pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa Metro Manila, magiging mainit po bukas ng tanghali hanggang 32 degrees, maging sa may Legazpi City. Sa Baguio, presko pa rin po ang panahon mula 17 to 22 degrees, habang dito naman sa may northern portion pa of Northern Luzon, sa may Tuguegarao, hanggang 29 degrees and Lawag hanggang 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa lalawigan ng Palawan, magbaon ng payong or kapote kung lalabas ng inyong accommodation or ng inyong bahay, asahan po ang mataas pa rin na tsansa ng ulan dulot ng trough itong si dating Bagyong Verbena or ngayon ay si Bagyong Koto. Habang dito naman sa may parting Visayas, fair weather conditions naman ang mararanasan throughout the day po yan. Sa umaga, madalas maaraw, umaga hanggang early afternoon. Pero sa early afternoon hanggang sa gabi, minsan lamang kumukulimlim ang panahon at nagkakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms o pulupulong mga pag-uulan. Sa tanghali, asahan din ang mainit na temperatura sa may Visayas. For Cebu and Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Iloilo, 32 degrees. Habang sa may Puerto Princesa naman, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At katulad sa Visayas, sa malaking bahagi po ng Mindanao bukas, asahan ng madalas na maaraw muli na panahon at ibig sabihin yan pagsapit ng tanghali magiging mainit at maalinsangan. So make sure na meron namang dalang pananggalang sa sikat ng araw pagsapit po ng 10 a.m. hanggang 3 p.m.
mainit ang mga temperatura natin, kagaya dito sa may Davao City hanggang 34 degrees. Other areas na nasa malapit sa karagatan at yung mga mabababang lugar, 32 to 33 degrees po yung ating maximum temperature. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, nagkakaroon ng ibang lugar lamang po ng mga localized na mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Para naman sa lagay ng ating karagatan, meron tayong gale warning, bunsod pa rin po ng northeast monsoon kung dito sa may extreme northern Luzon at dahil kay Bagyong Koto dito sa may Kalayaan Islands, sa Batanes, northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte, posible ang mga alon hanggang 4.5 meters o nasa 1.5 palapag ng gusaling mga pag-alon. Delikado po ito for our small sea vessels, lalo na yung mga nangingisda, habang sa Kalayaan Islands hanggang 5 meters ang taas ng mga pag-alon. Pero in the coming days po, unti-unting mababawasan yung mga pag-alon dito sa may northern Luzon, habang banayad pa rin ang karagatan dito sa may parting southern Luzon or sa may eastern section ng southern Luzon, down to Visayas and Mindanao, usually nasa kalahating metro lamang, maliban na lamang kapag may mga thunderstorm. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Bonifacio Day, that's Sunday, November 30, hanggang sa mga unang araw ng Disyembre, wala pa rin tayo nakikita ang panibagong bagyo na papasok ng ating area of responsibility. Iiral yung tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin. Galing po sa may silangan at doon sa may northern Luzon pa rin po, andyan pa rin yung epekto ng shear line at ang mahinang northeast monsoon. So pagsapit bukas or sa November 30, that's araw ng linggo, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Cagayan and Apayao, gayon din sa Batanes and Ilocos Norte dahil sa shear line at sa Amihan. Habang natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan na sinasamahan pa rin ng mga localized thunderstorms. Itong November 30 ay significant din po, no? Dahil dyan magaganap yung tinatawag na trillion peso march kung saan maraming mga kababayan po natin ang mag-merge dito sa may Metro Manila. So asahan na may kainitan po. Hanggang 33 degrees ang temperatura pagsapit ng tanghali ng linggo. Make sure na meron tayong baon po na tubig at pananggalang sa init. Then pagsapit ng mga unang araw po ng Disyembre, halos katulad pa rin po na weather conditions ang mararanasan ng ating mga kababayan for the entire Luzon. Bahagyang maulap at minsang maulap pa rin ng kalangitan na sasamahan ng mga pulupulong ulan lalo na sa may eastern section dahil po yan sa easterlies. Sa ating mga kababayan po dito sa may Visayas, asahan din po ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan mula po sa linggo hanggang sa araw po ng Martes. We're not seeing pa rin any significant na mga rainfall. No more mga localized thunderstorms lamang at mga pulupulong pag-ulan. Madalas po yan sa hapon hanggang sa gabi. So kung lalabas po ng bahay sa hapon or sa gabi, make sure na meron tayong dalang payong. Very ideal pa rin naman po ang paglalaba, pagsapit po ng mga susunod na araw. At dito sa bandang Mindanao, asahan po pagsapit ng unang araw ng Disyembre pa lamang, mataas na yung tsansa ng ulan dito sa parting Caraga Region, Davao Region, sa may southern portion ng Soxargen. Yan po ay dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at hindi rin natin inaalis yung tsansa na somehow may mabubuo dyan na parang shallow circulation or low pressure areas. But then, mas mataas po ang tsansa na magkakaroon talaga ng mga pag-ulan doon sa mga nabanggit na lugar. So itong sa Davao Region, asahan na medyo bababa yung temperatura sa tanghali at medyo makulimlim sa tanghali hanggang sa gabi. Then sa natitirang bahagi ng Mindanao, simula po sa Sunday hanggang sa Tuesday, steady pa rin naman po yung weather natin na partly cloudy skies, minsan kumukulimlim pagsapit po ng hapon at gabi at madalas pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Yun nga lang po, pagsapit ng tanghali, magiging mainit pa rin at malinsangan. Ang ating sunset ay 5:25 p.m. at ang sunrise bukas ay 6:04 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Happy weekend po!